kapatid sa pananampalataya, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magbigay ng awit na papuri sa ating Panginoon. Hindi po ba kamangha-manga ang pag-ibig at kagandahan ng Panginoon? So, anumang salita natin, anumang gawa natin na ating gagawin upang ipakita sa Panginoon na tayo ay mabuti, ay baliwala po ito sa kanyang paanan, sapagkat ang kaligtasan niya ay binigay niya na libre sa atin. So ating pong namnamin at lasapin ang kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon ngayong umaga sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awit na papuri. Amen. Hindi kayang isala
God is good all the time. So, that's, even though we are sinners, napakarumi natin, sa panloob, panlabas natin. Ngunit ang Panginoon tumitingin sa kabutihan ng ating puso. Bagkus na dahil tayo kasalanan, minahal pa rin niya tayo. Amen? So let's offer this song as our prayer to the goodness of God. For your mercy never fails me. No, my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness
Father in heaven, indeed you are so good. No one can match your power. Your love is from everlasting to everlasting. Your grace has no end, from beginning to end. While we were yet sinners, you loved us so much, sent your Son. And when we accepted Him and recognized Him as Lord and Savior, we have the authority and the privilege to come before you with our prayers. So today, O Lord, bend down and hear our prayers. Answer us, for we need your help. Protect us, for we are devoted to you. Save us, for I serve you and we trust you. You are our God. Be merciful, O Lord, to us, O Lord, for we are calling on you constantly. Give us happiness, O Lord, for I give myself and ourselves to you. O Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help. Listen closely to our prayer, O Lord. Hear our urgent cries. We will call to you whenever we are in trouble, and you will answer us. No pagan god is like you, O Lord. None can do what you can do. All the nations you made will come and bow before you, Lord. They will praise your holy name. For you are great and perform wonderful deeds. You alone are our God. Teach us your ways, O Lord, that we may live according to your truth. Grant us purity of heart so that we may honor you. With all our hearts I will praise you, O Lord, our God. I will give you glory to your name forever and ever. For your love for us is very great. You have rescued us from the depths of death. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We bound and reject any work of the enemy in our lives, Lord. We reject any attempt from him to disrupt our relationship with you and with each other. We reject all the works of the enemy and we submit ourselves to you. Cleanse us, O God, if we are the source of trouble. Cleanse us and forgive us. Help us to do your will forever and ever. We declare this for your church. We declare this for our nations. We declare this for our family. We declare it for ourselves. Oh Lord, you're so powerful. Nothing is impossible with you. Thank you for your love. Let's sing the song one more time. So good.
Let's all be seated. It's so wonderful to sing to the Lord. And today, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Alam niyo man siguro na last July-August, I visited Canada. Nakarating ako doon dahil sa church ng ating speaker ngayon. Karamihan sa atin, kilala siya. Kasama rin din natin dito. Tayo ay na-mentor din ni Pastor Tito Pel bago siya lumipad para manirahan sa Canada 10 years ago. At siya ay dating ating pastor sa Christ Church in Malolos. At narito na siya for almost a month. At pabalik na siya sa Canada bukas. Kaya nagpapasalamat ako na binaunlakan niya ang aking anyaya na bago siya bumalik sa kanilang bansa, sa kanilang bayan, ay marinig natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan niya. Ang church natin doon ay dinalaw namin at ako'y natutuwa sa kanyang nire-report na nangyari simula noong pumunta kami doon dahil sa nag-hold ng training na tinawag na one-day journey. And ngayon ay nagdo-journey sila. Nakakatuwa yung nangyayari. So without much additional information, basta siya ay kasama natin dito. Alam niya itong building na to, nakakasama rin at natagal din kami nag-uusap dito noon. So ako nagagalak na ipakilala sa inyo si Pastor Nomer Santiago. Siya po ang pastor ng Holy Spirit Christian Church. Ito ay sabi ko nga sa kanya, ang ating relationship. Sabi niya ay daughter church yan ng Christ Church in Makati. So, yung ating vision to send people all over the world and to start katulad ng nakalagay doon ay hindi isang pangarap lamang na tayo ay talagang kung saan tutungo at dadali ng Panginoon kung sino man sa atin ay magkakaroon ng small group and eventually will grow into a church. At ito ay nangyari na sa kanilang lugar. Kaya pakinggan natin at paano siguro kwento rin niya yung mga masasaya at masasakit na kasaya. Huwag na yun. At pakinggan natin ang message ni Pastor. Ganito rin pala, huwag na akong makalimutan yung kanyang may bahay nga pala, si Pastor natatanda po si Hana, si Mr. Alpa. Patayo pa naman ang papalala. Pumati lang muna kayo siguro ang dalawa dito. Balik na muna Mr. Alpha, hindi Hana. Good morning to everyone. So we are so happy and amazed na dumalo kami dito sa Makati with a beautiful faces in front of me, with a beautiful heart, kagaya ng inyong mga pastor at ng inyong mga pastora na may mga magagandang puso. So I was so blessed with praise and worship kanina. Very anong tawag dito? Mahinhin na pagpupuri sa Panginoon. So, napakaganda. At sobra kaming natutuwa dahil nakita namin na ang Makati noon ay ang dami ng mga bagong different faces na nakikita ko yung iba. Pasensya na at hindi ko masyadong kilala. Pero yung mga kabataan noon, nandito pa rin. So, kabataan pa rin. At mga bata pa rin ang mga mukha. Yung mga adult noon ay mukhang mga bumata ang mga mukha. No? Mga bumata. Si Pastor, tingnan nyo sa Pastor. Si Pastor Arnold. So, basta patuloy lang po tayo. Sabi nga ng Jeremiah 11:29,
na talagang may plano ang Diyos para sa ating lahat. Ang plan niya is to prosper us and not to harm us. Just keep on holding it, and naniniwala kami na ang Makati Church ay mag-expand pa, lalo na ngayon meron na kayong sister church sa Canada, at maaaring one day hindi lang sila pastor ang mapupunta doon. Maybe yung mga kabataan natin o kung sino man na pwedeng sponsoran ng church doon. So praise the Lord, and we're so happy to see you all. Akala ko hindi nahihinto eh. But I thank God for this wonderful opportunity to be with you here today. And I thank God also for the goodness of God, no? Yung pong message ngayon ay partly may kasama ng testimony. Kagaya ng sinabi ni Pastor June, memorable sa akin itong ay nako. Ilang minutes po ba akong iiyak? Ba't ganito? Anyway, basahin ko po muna yung text natin para may gawin ng Diyos. Ano? Sa Luke chapter 11, verse 37 to 54. Kaya po bumili ako ng Bible kasi na-miss ko yung Bible na Tagalog. Wala ko kasing Tagalog na Bible sa Canada, kaya bumili na ako para may madala akong Tagalog na Bible sa Canada. Kaya sabi po dito, pagkatapos magsalita si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo nang makita niya si Jesus. Siya ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Meron po ba dito pagkakain hindi na naghuhugas ng kamay? O di ba po pag nagugutom na tayo talagang nakakalimutan na natin kasi laman tiyan din yun no? Okay. So ito po yung nangyari kay Jesus, ganun din yung na-observe ng mga Pariseo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob niya ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ay siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayo mga Pariseo, mahihilig kayo sa mga upuang pangdangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo na sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan.
Sinabi sa kaniya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami ay kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasa ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igala upang matulungan sila. Kahabag-habag kayo. Ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito ay sinasabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang ilan ay papatay nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ng salinlahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula nang likhain ang daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman, hindi nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At umalis si Jesus doon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Paraseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Ang Diyos ang magpala sa mga talatang ito na ating nabasa. As I have said a while ago, this building is so memorable to me. Marami kaming masasayang alaala dito. Yung iba ay mas masasaya. At yung iba ay pinakamasasayang alaala. Kasi wala namang... Let us always remember that when we are serving God, when we started to build that kind of relationship with the Lord, everything that happens in our life, God has a purpose. He has His own reason, whether it is good, not so good, or even at your worst. God has His intention for each and every experiences that we have in life. Kaya po nasabi ko na maraming mas magaganda at pinakamagagandang alaala kasi lahat ng yon ay bahagi ng paghubog, pagdevelop, pagpapalago at pagbibigay sa atin ng ano ba talaga ang intensyon. Why God, in His great mercy, in His grace, came here on earth just to save us. Ang katotohanan sa Bible, pag tiningnan mo yung katabi mo, ang sabi ng Bible yan po ay kamangha-mangha na nilikha ng Diyos. Which is yun naman ang realidad. Di ba yun ang sabi ng Bible? Yan bang kamangha-manghang nilikha ng Diyos ay kaya mong saktan? Wala po tayong personalan dito. Ang sinasabi ko lang po, may mga katotohanan talaga na dahil tayo'y tao, sinimulan ng Diyos yung relasyon at sa pamamagitan din ng relasyon natin, hinuhubog niya yung ating pagkatao. That's why the title of our message this morning, it's all about the interior you. So, pag tinignan mo ang sarili mo, pag humarap ka sa salamin, meron kang interior, meron ka ring exterior. Parang gulong lang, di ba? May interior, may exterior. Sa paghubog ng Diyos sa atin, nung ma-receive ko yung message ni Pastor John patungkol sa
theme for the month, the trait and a habit of a disciple. Meron ka palang katangi-tangi na katangian, no? At meron ka palang trait na a habit na talagang kailangan mong ma-practice dahil gusto ng Diyos na yung habit na yon ay umabot sa pagiging karakter mo. So ready na po ba kayo sa journey na to? When we experience a journey with the Lord through Pastor June and Pastora Tita, ngayon ko na-realize, lahat ng pinagdaanan ay pinagpapasalamat ko sa Diyos kahit na abutin mo pa ang malalim na depresyon ng buhay. Amen. Sino po dito ang nasa depression ngayon? Mapalad si Pastor June, walang depressed na tao rito. Kasi every single day of our life, as we walk through in this journey with the Lord, tandaan natin ang realidad, anak ka ng Diyos. Amen. Kahit matagal ka ng disciple o bago ka pang disciple, ang punto, mula nang makipagrelasyon ka sa Diyos, totally binago niya talaga ang direksyon ng buhay mo. Pinakialaman ka ng Diyos. Handa po ba tayo na hanggang ngayon may pakialaman ng Diyos ang buhay natin? Ang hindi lang po pumapayag na pakialaman ng Diyos ang kanilang buhay at sila yung nangingialam sa buhay ng Diyos, yun pong mga Pariseo. Yun ang sabi ng Bible Kasi in-invite nila si Jesus, meron silang gustong makita. Ayun nga, hindi nagugas ng kamay. Sometimes, we are looking at the outside, but have no intention of looking at what is really inside of each and every one of us. That's why this passage is a call to reject self-righteousness and embrace a faith that is clean on the inside, justly loving God and others. Madali po bang mahalin ang Diyos? Parang masama naman din ang tingin nyo sa akin. Kasi po yung character traits o yung traits and habits of a disciple, wala po sa outline, nasa practical na pag-uusapan natin. Habang sinishare ko po ito sa inyo, saka ko pa lang sasabihin, ano ba yung dapat habit mo na every day, wherever you are, gusto ng Lord na ma-develop natin ito. Kasi po, kagaya natin parang gulong. Meron na yung kasabihan, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Wala akong ilalim. O minsan nasa itaas, minsan nasa ilalim. Pero dahil makapal ang exterior, protektado ang interior. Pero ang buhay Kristiyano, ang unang hinubog, tinubos ng Diyos, yung iyo mismong buong pagkatao. Kaya yung exterior, nahahawa dahil dun sa interior. Kaya pag ang interior hindi ho nabago, nasasalamin yun doon sa exterior. Di ba? Sino dito yung meron kayong likas na kabaitan? Di ba may naririnig kayo, lalo yung mga medyo, yung mga ahead sa atin, pag nakikilala, kanino bang, ay kaya pala mabait, talagang may likas na kabaitan yung batang yan. Kasi anak ni ganito, di ba? Pero pagka medyo hindi naman maganda yung testimony mo,
kanino ba ikang anak yun? Di ba? Ako ay kaya naman pala. Yeah, kasi yung mga anak, replika ng magulang. No? Yung magulang natin, replika ng ating mga lolo at lola. Kaya, nung tumanggap tayo sa Panginoon, kung naunang tumanggap ang magulang natin, sigurado ako na pagdating sa atin, medyo iba-iba na. Bago-bago na. No? Kung sila ay, halimbawa, bago sila nakakilala, 50 times silang magmura in a day. Pagdating sa atin, 25 na lang kasi nabago na eh. Kasi ang realidad, araw-araw talaga may... grabe, dito hindi ko kaya mag-drive. Kanina lang, napauwa ko eh. Akala ko madadali na kami nila, pastor. Eh, biglang may... sabi ko, kung sa akin, si pastor, pakaliwa, ako pakanan eh. No? Kasi ang driving namin is by the rules. No? Pag nabangga, minsan nilalaksan na para sumabog yung airbag para ma-write off, babayaran ng insurance. No? Kaya nung ako makabangga, hindi ako nagminor talagang doon sa takbo ko. Ako nakabangga. Sabi ko doon sa anak ko, huwag ka munang kumilos. Hintay muna tayo ng 5 minutes. Para kako medyo pakiramdaman muna natin kung anong sitwasyon natin. No? Kasi wala ko kaming makita, puro puti. Dahil sa airbag. Sabi namin, anak, nasa langit na tayo. Puti na eh. Pero alam niyo po ba, pagbaba namin, yung nabangga ko, wala na rin. Umalis na. At maya-maya, nandyan na yung paramedic, yung ambulansya, nandyan na rin yung mga pulis. Sa biyaya po ng Panginoon at sa kanyang protection, wala ho kaming sinabi, yung pong mga mga tao sa paligid, sila yung nag-report sa pulis, sila yung tumawag ng paramedic, ng ambulansya, at sila ang nagsasabi doon sa mga pulis, walang kasalanan ang sasakyan na yan. Yung driver siguro, hindi naman. Wala akong kasalanan ang sasakyan na yan. Yung pong nabangga nila ang may kasalanan. Kasi nasa green light kami nang mag-cross siya. Kaya hindi ho ako namreno. Pero yung sasakyan ko pinanghinayaan ko, kasi 1 buwan na lang, bayad na ako. 1 hulog ko na lang. Sabi ko, sayang. Pero mas sayang ang buhay. Di ba? Kasi kung namatay po ako, o kaming mag-ama, wala ako dito ngayon. Yeah, so God has a purpose. Kung namatay kami, hindi namin naranasan yung journey na binahagi sa amin ni na Pastor June, yung relational discipleship. So sabi ko talaga, mabait ang Diyos. At sabi ko, He has a reason, He has His purpose. And since then, hanggang sa mag-connect kaming muli ni na Pastor, sabi ko, Lord, ano ba talaga ang purpose? Ano ba talaga ang intention mo? I experienced 2 years na wala ho akong work kasi nagpapagaling pa ako. I was by then in a severe depression. At siya lang ang, kayo mag-aasawa kayo, maghanap kayo ng counselor. Siya po ang tumulong para gamitin ng Diyos na ma-recover. Ma-recover ko. Kasi nakatingin na lang ako sa kawalan, naghihintay ng kamatayan. Pag kinakausap niya ako, ha? Ano yun? Pati nga siya, minsan di ko nakilala. No? Pero ang bait ng Diyos. 3 months lang. Parang
Sabi ko, ano kayang nangyari? But, kaya pagbalik niya, uy, okay ka na? Oo, okay na ako. Sabi, sige, pwede mo na akong ihatid bukas. Sige. Nung ihatid ko siya, naka-red pala, tuloy-tuloy din ako. Sabi ko, hindi ka pa pwede palang maghatid. Huwag mo na akong ihatid sa susunod. Kasi, mauubos tayo. Pero totoo po yun. Talagang sabi niya, ako insistent ako na ihatid ko siya. Pero siya insistent din na wag na. Mag-recover ka na lang. And to be honest with you, up until now, there are some sleepless nights na nangyayari pa rin sa akin. No? At parang lagi akong ready makipagbabag because of what I experienced. Ito po ang masakit at malungkot minsan no, sa buhay natin. Mga iisa naman ang blood na nagpo-flow sa atin, yung blood ni Jesus. Because we were saved through the shedding of the blood. Kaya pag tiningnan mo yung katabi mo, kapatid mo talaga yan, walang duda. Kasi yung DNA niya, parehas ng DNA mo. Yung dugo ng ama, DNA din yun. Nasalin dyan sa katabi mo, dugo na ng anak. Parehas na tayo. Pero, kahit parehas tayo ng dugo, kahit pareho tayong tinubos ni Jesus, dumarating sa punto na nagbabangayan din tayo, no? Tama ba yung Tagalog ko? Ano ba ibang Tagalog nun? Nga dumarating din tayo sa punto na nagtatalo-talo tayo, nag-aaway tayo. No? At worst, minsan nga kinakurs pa natin, kapatid na natin eh. Kapag ginagawa po ba natin yon, nasasaktan din ba tayo? O siya lang dahil masaya tayo na nasaktan natin siya? Di ba? Kasi ang natural instinct ng tao pag nasaktan, makasakit. No? At pag nakasakit tayo, masaya tayo, yung deep within, no? Ang saya natin, no? Kala mo, ikaw lang, ha? Then, hingi ng tawad. Sorry. With matching tears pa yon pag nag-sorry. No? Oh, okay, pinapatawad na kita. Pero pag talikod, kala mo lang. No? Yung pong mga ganon, parang pariseyo. No? Hindi naman meron ba dito sa Makating pariseyo? O di ba walang mag-volunteer? No? Meron dito para sa iyo, pero pariseyo wala. Ano ba? Pero the character or the habit that we displayed na nakikita ng kapatid o ng tao is extremely different from the interior you. Yun po yung mga bagay na nais i-shape ng Lord. That's why this passage is a call to reject self-righteousness. No? At dinadaanan nating lahat ito, no? Hindi ko po ine-exempt ang sarili ko. When I experience a lot of things in Canada, siyempre wala kaming ibang pwedeng lapitan, no, kundi talagang kami lang. Kaya umabot kami sa point na yes, we serve God, we lead the church, pero meron na po kaming shield of protection in ourselves. Kasi ayaw na namin na masaktan ulit. Ayaw ko na ulit maranasan yung severe depression. So I serve God, but meron akong armor.
pero hindi po the full armor of God. Kasi, ang nasa mind ko, sino mang makasakit sa akin, sasaktan ko na rin. Kasi, naawa ako sa aking family. Kasi yung mga panahon na we experience those, I never protect them. Kasi ang iniisip ko, I serve my God and God will protect us. I think of His protection outside. Pero ang protect ng Lord, yung inside. Yung aming karanasan ay bahagi pala para patatagin ng Diyos ang buhay namin. Na yung aming dinaanan ay bahagi pala. Sabi ng Lord, loko-loko ka kasi nung araw, dadaanan mo ito. Ano yun? Yung tanong sa isip ko yun, Lord, nagsiserve naman kami. Pero bakit ganito? But God is good. Salamat. Kaya yung lahat po ng pinagdaanan namin, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi kung hindi yon, hindi namin nakita ang mas malaking pagpapala ng Diyos. Na ngayon naiisip namin, nung una nag-uusap kami mag-asawa, paano tayo mag-share nitong sinasabi ni Pastor John na journey na to? Saan tayo kukuha? Eh sabi ni Lord, wag na kayo mag-isip anak, ipapadala ko na lang. True enough. Ang maganda doon, wala kami doon ang magpadala si Lord. Nandito kami. Ngayon may regular doon na 5 mga individual na every Sunday nagre-regular sila sa church. And they are excited sa pagbabalik namin kasi bago kami umalis, sabi nung isa, Pastor, pwede ba kitang tawaging daddy? Oh, sure. Walang problema. He is longing for a dad. Yung isa, sabi ko, pagbalik ko, mag-usap tayo, gusto kitang puntahan sa bahay mo. Waiting siya. Pastor, wag lang sa bahay, mag-fishing din tayo. Kasi mahilig siya mag-fishing. No? Eh, ganun po talaga ron eh. Yun lang ang libangan namin. Kala nila, Pastor, pagpunta nila doon, ang ganda nung lugar namin. Maganda naman po. Pero mas maganda rito. Maganda ang mall dito eh. Kasi doon yung mall, pag mahina ang patience mo, talaga, mo lang abot. But, you know, wherever we are, sabi nga na si Pastor kanina, it's not about the place. It's about how God will use you. Kaya nung narito kami, bukas paalis na kami, marami mo akong na-realize. Marami akong nakita. And sabi ko nga, Pastor, one thing that I Realized and as I evaluated everything, now God rekindled my passion in the ministry. At yun po ay ipinagpapasalamat ko. But of course, ang change naman, ang instant lang po yung salvation. Right? The moment you receive Jesus, you are saved. Sabihin yung destiny mo, instead na going to hell, meron pa bang going to hell dito? I mean, ibig sabihin, wala pang relasyon sa Panginoon. Kasi pag wala pa po, definitely you will go to hell. O, pag namatay ka, definite yun. Promise. Kasi wala kang relasyon sa Diyos eh. Pero pag may relasyon ka, definitely, you will go to heaven. Yun lang po ang instant. No, yung destiny mo, maiiba from hell to heaven. But, yung, parang ganito lang po yun. No? Nandito ako, halimbawa,
ito yung dulo nung hell. Ano? Sabi ni Lord, pag kinilala mo ako, you will go to heaven. So, nung kinilala ko si Lord, ito yung destiny ko, ito yung heaven. Pero along the way, buhay pa naman ako eh. Ano? So, ibig sabihin, mula dito, papunta ron, bagamat ang direction ko ay heaven, pero dito po sa landas na tinatako, sa journey ko with God, hindi ako perfect. Nandito yung sa journey ko, para minsan akong pariseo. Sino yung kasama kong pariseo? Oy, ako lang ang pariseo dito. Praise the Lord. Ibig sabihin, advance na kayo sa akin. Kasi yung pariseo, yung nakangiti sa kapatid, pero, yun yung interior, protektado kasi nung exterior. Hindi ba? Ang gusto ng Lord, ma-reject mo yung self-righteousness, yun ang matagal. Tama ba? Matagal yun, yung pag-reject ng self-righteousness, hindi ho ganun kadali yun. Bagamat tinanggap mo ang Panginoon, you will go to heaven, pero ang pagbabago, araw-araw. Kaya nga, hindi ho basta-basta nababago ang buhay mo eh. In the book of Romans, if you will notice, ang unang binabago ng Lord, mind. Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the yun ho ang una, yung isip. Kasi ho sa atin, bilang mga anak ng Diyos, para din talaga tayo, whether we like it or we really like it, para din tayong pariseo. No? Nakangiti, yes, pastor, susunod po kami. No? Pero, pastor, utos naman ang utos si pastor. Pero umuo naman tayo. With matching ano pa yun? Yes, pastor, sabihin mo lang. Talo to si pastor. Diba? Para sa iyo po yun eh. Pero sumusunod naman tayo kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Pero meron tayong mga side comment. No? Hindi naman ho kagad-agad nawawala yun. No? Parang kami rin mag-asawa, ganun din yun eh. Preach ka ng preach, buhay mo nga, hindi mo binabago. Kung maingay, maririnig nila. Hindi ba? So, unti-unti. Bakit? Kasi ho, talaga ho, ang proseso ng pagsunod sa Diyos, hindi ho instant. Pero yung salvation, instant yun. Pero yung sanctification, proseso talaga yun eh. Di ba, parang mga anak nyo, di ba, maraming magulang, minsan sumusuko na sa pagdisiplina at pagpapasunod sa anak. Amen. Kaya nagbago na ang magulang, sila na ang sumusunod sa anak. Ayaw nyo rin lang sumunod, ako ang susunod. Di ba? Pero anong nangyayari? Akala lang natin mga anak, masaya ang magulang natin pag hindi tayo sumusunod. Pero pansinin mo yan, pag nananalangin, iniiyak ka sa Diyos. Iniiyak ka. Kasi mahal ka niya eh. Ayaw niya na mapariwara ang buhay mo. So sa pag-iyak niya, talagang, Lord, tulungan mo naman yung anak ko. Pag ayaw niya talagang magbago, ako na lang ang magbabago. Diba? Kaya mapapansin niyo, may mga magulang, anak, anong gusto mo? Ganito po, ganito mami, ganito daddy. O sige, bibigay. Napapansin niyo, nagbabago sila. Pero doon sa pagbabago nila para ibigay ko ano man yung gusto mo, nagtataka ka naman. Ano kaya nakain nila mami? Ang bait ah. Pero alam niyo po, strategy ng Diyos yun. Para ma-shape kayo, mga anak. At minsan na nakakalungkot, bago natin ma-realize mga anak, wala na sila. Yeah? Sana nabigyan ko ng pagkakataon na
maipakita sa parents ko yung binago na talaga ako ng Diyos. Ganito na lang po, total, wala na yung mga magulang mo. Ipakita mo na lang sa church. Kasi ito na yung family mo Tayo na yung magkakapatid. At bilang magkakapatid, huwag na ho nating saktan yung kapatid natin. Pwede po ba yun? No? Pag nakikita nyo si Brother Michael na nahihirapan, tawanan nyo. Yan, ginusto mo yan Di ba? Pero pag tinawaan nyo, tulungan nyo. Kuya Mike, ayaw kong makitang nahihirapan ka dalawa tayong maghirap. Ibig sabihin, unti-unti nawawala na yung pagiging parisaik attitude mo. No? Kasi natatouch ka na ng Diyos Yun po ang totoo. Araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Araw-araw. Look at the key points. Ang layo pa nito. Layo pa nito. Look at the key points. There is what we call a danger of outward-only religion. There is also called hypocrisy in a nutshell. And the priority of inner transformation. Basahin ko na lang para mabilis tayo. The corrupting influence of false leaders in a warning to both leaders and followers. Yung pong content nung Luke 11:37 to 54, ito pong 5. Yan yung makikita mo. But look at the middle. Sa gitna, the priority of inner transformation. Alam ko meron tayong kanta yung binabago. Binabago mo ako araw-araw. Kinakanta niyo ba rito yun? Kami lang pala sa Canada kumakanta nun. Binabago mo ako araw-araw. Huwag niyo po yung kantahin pag hindi naman totoo. Tama? Kasi babalik kayo sa pagiging pariseo. Yeah? Kaya pagkakantahin ng church yon, sabihin mo na lang, binabago nyo siya araw-araw. Kasi pag ako, mapipilitan ka, kinanta mo sino yung gustong mapilitang magbago? Di ba? Kasi ang realidad ng buhay nangyayari kapag yung sinasabi ng Diyos, ginagawa natin. Yun po kasi yun Yung shaping, ang dami ng mensahe tayong napakinggan. Pero, isa na lang ang kulang. Yung application. Narinig ko niyan 5 years ago. Sinabi na rin ni pastor yan. Pero yung application, yung personal, yung intentional na pagbabago, hindi po gagawin ni pastor sa inyo yun. Gagawin mo yun. Personal. Ang pagbabago. Amen. Kasi wala hong pagbabagong gagawin ng ibang tao sa'yo. Yun po ay laging personal na desisyon. That's why it is a challenge to examine one's heart for the things that have been neglected in the pursuit of appearances. Ito po ang problema. At ito po yung sitwasyong gumagapang sa loob ng iglesia, sa church ng Panginoon. Hindi tayo masyadong concerned dun sa interior. Ang concern natin yung outside, yung appearance. Mas importante sa atin ano ang impression ng tao sa atin on the outside. Lalo na pagka, alam mo, sikat talaga yung kahit saan yata, kahit saang bansa, sikat yung Marites, totoo yun, kahit saan, Mapa Tagalog, mapa English, Spanish, kahit Indian, sikat yung Marites pero iniisip natin pag Marites, babae lang yun Di lagyan natin ng lalaking bahagi.
Mga tolits. Yeah? At yun po ang dahilan kung bakit ang ganda nitong mensahe na binigay na ang Panginoon sa atin, no? Yung the traits and the habits. Kasi ito talaga yung mga bagay na nangyayari araw-araw na dapat nating tanggalin bilang mga, malapit na po akong matapos. bilang mga Pariseo. Ano? Bilang mga Pariseo. That's why the central idea of the message of the Lord for us today is that true righteousness comes from inner purity. And justice, not just the outside observance. Kasi pwede tayong kumilos, gumawa, maging masipag, maging parang one-man superman sa loob ng iglesia na ang tingin ng iba ay napakasipag. But within, wala naman yung inner purity. Diba? Kaya, when I embraced the journey with Jesus, hindi ako magmamadali na gawin, na i-apply, pero pinagsusumikapan ko araw-araw maging totoo. Kasi yung pagiging totoo, yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi naman yung kasipagan mo eh. Ay di pastor, pwede na maging tamad. O mali na naman ang interpretasyon mo. Hindi ba? Ang sinasabi natin, yung the real you, yung the you inside. Yung maging totoo ka sa trabaho, sa bahay, kahit saan. Sa harapan, maging sa pagtalikod, totoo ka. Amen? Kasi po, yun yung buhay na may integridad. Yun yung buhay na nagbibigay ng magandang refleksyon kung sino si Jesus sa buhay mo. Amen. Kaya ang goal ko na lang ngayon, sana wag pa akong mamatay, pero ang goal ko na lang ngayon kasi ang sabi na ni John Maxwell, success is to have a successor. Hindi mag-acquire ka ng maraming kung ano-ano, wala ka namang successor, hindi ka successful. Ang Panginoon, kaya sa successful, sa ministry na ginawa niya nung pumunta siya sa lupa, kasi meron siyang naging successor na ilan? Hindi. Ilan ang successor ni Jesus? Yung 12, hindi G12 yun. Yung successor ni Jesus, isama niyo si Pablo. Di ba? Oh. Yung 12, actually doon sa 12, may naghudas, di ba? Pinalitan yun eh. Pero, para makarating sa atin ito, grabe yung power ni Pablo. Di ba? Kaya nga si Pablo ang may karapatang magsabi sa iyo at sa akin, follow me as I follow Jesus. Kasi grabe yung anuman ang pinagdaanan ni Pablo, kaya nga na-appreciate ko yung Galatians 2:20. I am crucified with Christ and I no longer live. Alam niyo po, nung mineditate ko ulit ito, yung I no longer live, parang hindi ko masabi. I no longer live. Sabi ko, Lord, pwede hati muna tayo. Kasi naman ang realidad ng buhay natin eh. Hindi mo naman talaga kaya yung ginawa ni Jesus eh. Ba't naman tayo magiging plastic? Pero, kung yung inner desire mo na sundin ng Panginoon, talagang pagsumikapan mo yung I no longer live. Di ba? Driving nga lang, hindi ko kayang masabi yung I no longer live eh. Pag kinata ko, Kaya sabi ni Alpha, Dad, 60 lang dito. Oh, 60 lang naman Lampas lang ng konti. Totoo po yun. Di ba? Kung gusto nyong matest ang patience nyo, mag-drive kayo. O lalo dito ang saya ng driving dito. No? Kasi yung mga daan nyo, minsan para akong yung tumatay yung balahibot, para akong parang ako yung tatamaan eh. Sabi ko,
Concern ko yung kapatid ko, pag nagdadrive, meron din siya sa heart. Sabi ko, Tol, di ka ba na-stress sa driving dito? Tol, i-enjoy mo na lang. Totoo po yun. Sabi ko, hindi ko kayang i-enjoy to. Kaya nahihirapan akong balikan yung Galatians 2:20, I no longer live. Diba? Sa bahay, mga magulang, kaya nyo bang sabihin yun sa mga anak nyo? I no longer live. Magtrabaho kayo. Diba? Sa bahay lang. O sino dito mga anak? Pwede ho bang tumayo na nakikita nyo yung nanay at tatay nyo? I no longer live, but Christ lives in me. O diba? Muntik nang may tumayo. What I'm saying is this. We have the word, but the application lies in your personal and intentional decision to follow. It's not about the message that we receive, but it's how we process it and let the Spirit convict within to make an intentional decision to follow. Right? Oh, tayo ay magaling tayo doon sa panglabas. Kasi nga, makapal yung exterior, kaya kailangan magasgas eh. Di ba? Kasi pag nagagasgas, doon pa lang tayo nagiging maingat kasi wala pa tayong pamalit eh. Tama ho ba? Naku, minsan nga eh, oh bro, medyo dahan-dahan, manipis na ang exterior niyan. Bakit? Ay natatakot tayo pag nadali, wala tayong pamalit, hindi tatakbo. No? Alam mo, ang gusto ng Diyos, ma-plot ka talaga eh. Kasi pag na-plot ka, doon ka lang aasa sa Kanya eh. Tama? Kaya nga doon natin nare-realize, Lord, help me. Para ka rin si Peter, Pariseo din minsan eh. Di ba? Si Peter, Lord, kung ikaw yan, allow me to walk. Sabi ni Jesus, sure. Come, Peter. Nung maglakad na si Peter, na-amaze siya eh. Ay, wow. Di ba? Nung tumanggap ka sa Panginoon, na-amaze ka rin eh. Nabago yung buhay mo eh. Pero akala mo yun na yung journey mo. Pero when you begin to walk in His journey, then you realize, hindi pala ganito kadali sumunod kay Jesus. O kagaya mo rin mga Israelites, balik mo na lang kami. Buti pa dun eh. Anong meron dun? 3 ang ulam sa isang kainan. Dito, mana. Ano pa? Quail. Kwek-kwek. No? Kaya reklamo talaga sila. Hindi pala ganito kadaling sumunod sa Panginoon. No? Pero noon, before ang sigaw nila, save us from this kind of slavery. Mabait si Lord. Sinave sila. But on their journey to the promise, mayroong struggle. Hindi ho ganun kadali. Kaya gusto nila, kita na yung pupuntahan eh. Malayo na yung pinanggalingan eh. Pero gusto nilang balikan yung pinanggalingan kaysa pupuntahan. Marami ho sa atin ganun din. No? Hirap naman sumunod. Lalo na nung si Pastor John naging pastor natin. Napaka-stricto. Hindi ba? Alam mo kung hindi tayo mahal ng pastor natin, papabayaan lang niya tayo sa buhay natin. Hindi ba? Bakit siya nangingialam ng buhay? Sino dito? Yung at least feeling mo, ayaw mong pinapakialaman yung buhay mo. Ay, pastor, pwede nyo talagang pakialaman. Wala akong tumataas. Ibig sabihin, handa tayong pakialaman ang buhay natin. Praise the Lord. No, kaya, pwede naman ako hindi tumawag kay pastor. Pwede ko naman sabihin kay pastor, nandito sa Pilipinas. Okay po ako dito, pastor. Everything is okay. Everything is under control. Bakit? Yung pong naiya hanggang Vancouver, 11 hours straight yun, sakit sa puwet. Pero bakit kinakailangan namin kumonek?
Kasi si Jesus nga, malayo pa yung Naiya sa Vancouver. Si Jesus nga, from Naiya to heaven, bumaba eh. Di ba? Para lang i-save tayo eh. Kasi mahal tayo ng Diyos. Yung puso ng Diyos, nasa puso ng lingkod ng Diyos. Para abutin tayo. At kung may mga bagay na mali, ituwid tayo. Ngayon, nasa sa atin po yung kung gusto nating pakialaman ng lingkod ng Diyos ang buhay natin. Ngayon, kung ayaw nating pakialam, hindi naman din sila mamimilit eh. Pero wag din naman natin silang sisihin kung natapapariwara din naman tayo. Kasi choice natin yun eh. Desisyon natin yun eh. Ngayon, kung gusto natin talagang maging maayos, maging maganda, sundin natin ang gusto ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ang dami yun yan sa Bible. Yung mga together, magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Tama? Oh, sino yung nagpapaalala pag nakita niyo kapatid niyo mali? Kasi baka magalit. Di ba yun ang concern natin? Yung pag sinabihan mo, baka magtampo, baka matisod, baka lumipat sa iba, mabawasan pa kami. Ayan yung mabawasan kayo ng mabawasan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pruning ang Diyos. Inaalis niya yung mga toxic. Bakit parang masama ang tingin niyo sa akin pag may toxic? Alam niyo po, pag yung mga toxic nagsama-sama, nare-refine din eh. Bakit? Kasi nakikita nila kung sino sa kanila ang mas toxic. At yung iba na nakita nila naging toxic sila, nare-realize na nagbabago eh. Kasi mayroong iba't ibang paraan ang Diyos para i-shape tayo. Amen? Look at this, no? Malapit na po ako. Ano bang ginawa ni Jesus? Kaunti na lang. Wala 12, tapos tayo. Jesus' strong rebuke of religious hypocrisy. Ito ang ayaw ng Diyos. Tama. Ayaw niya yun. Yung maging hypocrite tayo. Pangalawa, he contrasts the Pharisees. Kasi pag hindi niya, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, kailangang diretsuhin tayo eh. Para ma-realize natin, tama nga. At kapag nakita natin tama, tayo rin mismo ang lumalapit eh. Salamat po. Kasi kung hindi niyo ako ginawa, hindi ko makikita. Pero masakit po yun. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. No? Pharisees focus on the external. But Jesus focused on the internal reforms. Yung love for God and love for people. Okay? Now, let us ride now. Yan, sasakay na tayo, magpa-flight pa tayo. No? Let us ride in this journey. Number 1, the sequence. Ano yung sequence? Sabi diyan, when Jesus had finished speaking, a Pharisees invited him to eat with him. So he went in and reclined at the table. But the Pharisees was surprised when he noticed that Jesus did not first wash before the meal. Simple lang naman ito yung gusto ng Panginoon. Yung sequence, ibig sabihin ito yung scene, ito yung scenario. Minsan kahit sa loob ng simbahan, no? Maraming mga Pariseo, pinagmamasdan ng gawa mo. Tama? Pag mali, lalapitan ka. Huwag ka yan, hindi maganda yan. Right? Pero siya, mas marami yung mali. Yeah? Buti na lang hindi ka Pariseo. Mas malala ka sa kanya. See? Now, when it comes to sequence, nangyayari ang katotohanan. Number 1, ano ba ang trait or habit ng isang disciple? Through the sequence, you will realize that this should be your trait or your habit as a disciple. Ano ito? Truth-telling. Truth-telling. Sino dito yung everyday you tried your best to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Wala tayo sa Senado. Pero sabi nila, di ba ano muna bago ma-imbestigahan?
Pero sinungaling din yan. Wala rin napatunayan. Pero sa harapan ho ng Diyos, bilang disciple, it's a good habit to tell the truth. Because even in the Bible, in the book of John, the truth will set you free. Kaya hindi ho ito overnight. Totoo na lahat ng sinabi mo. Pero every day, you tried your best to tell the truth. Kaya pag ginamusta ka ni Pastor, kamusta devotion mo? Anong sagot? Okay po yung devotion ko, Pastor, kahapon. Bakit hindi mo sabi yung ngayon? Hindi mo pa nagagawa eh. Yeah? Pero sabi mo, okay. Parang totoo, di ba? Pero kahapon pa yung sinabi mong okay. Yung ngayon, hindi talaga okay kasi hindi ka pa nag-devotion. Yeah? So, anong sasabihin mo dapat? Sorry, Pastor. Hindi pa ako nakapag-devotion. Pinakialaman ba ni Pastor ang buhay mo? Yun po ay hindi pangingialam. Pagpapalago. Gusto lang ni Pastor na alam niya na talagang nagmamature ka. Yeah? At doon po sa mga simpleng tanong ng direksyon ng buhay, doon tayo nananaglag everyday. Yeah, yung mga, sometimes we were caught unaware na inililinya pala doon sa journey natin with the Lord, yung buhay natin. Yeah? Ino-observe pala, no? Talo dito sa atin, ang daming proseso para hubugin tayo ng Diyos. At isang pinakamatinding proseso ng Diyos dito, yung traffic na dinadaanan natin. Ako, sa loob ng halos 26 days, mula nang lumapag kami, talagang sabi ko, Lord, please, yung patience. Yung 26 days po na yun, hindi ako nag-pray ng patience sa Lord. Sabi ko, Lord, wag mo muna akong i-shape sa patience, yung iba muna. Kasi sa nakikita ko, sa dinadaan talagang hindi ako makatulog sa biyahe. Kasi parang parang sinusundot palagi na kaya sabi sa akin ng asawa, kaya mo ba mag-drive dito? Oh, basta e-bike, kaya ko yan. Totoo eh. Kasi e-bike mabagal lang. Tapos sa gilid-gilid lang. Pero it's a patience. Sabi ko, Lord, pwede sa iba muna. Ayaw, marami naman siyang pinakita. Sabi ko, Lord, parang ibalik mo na lang sa patience na. But God is good. Ibibigay niya sa iyo kung ano yung hinihingi mo. But you have to have this trait or this habit, truth telling. Second, look at the principles taught by Jesus. Dito sa principles taught by Jesus, dito makikita mo yung realidad na ang daming pwedeng gawin, pero ito ang gusto ng Lord. Love sharing. Sa principle, pag dinignan mo yan, ito pong 1 to 4, yung kanina sinasabi ko sa inyong the key points ng lesson. Lahat po yon, yung 4 doon, para sa Pariseo. No, dito sa maibibigay ko pang iba, yung 2 huli dito sa expose ng Panginoon para sa mga religious leaders. No. Now, love sharing. Pwede tayong mag-share, pero yung love ang hirap i-share. Yeah? Pero ito po ang katotohanan, anak ka ng Diyos. Marami kang tinanggap na pagmamahal sa Diyos. When you love someone because God wants you to be shaped in His character, talaga ho ang ipapadala sa iyo ng Lord yung mga tao na minsan hindi kaaya-aya sa iyo para mahalin mo sila. To love the unlovable. Tama? O, tingnan niyo yung tabi niyo. Yeah. Minsan po nagkakangitian tayo, magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero
meron ka talagang kapatid sa Panginoon, parang ayaw mong katabi. Tama po ba? No? Parang, ito na naman. Pero parehas kayong anak ng Diyos. Wala naman siyang ginawa sa'yo, pero bakit parang ayaw mo siyang katabi? Ni kahit nga ka-sharing, uy, dito ako sa kabila. Parang ayaw mo siyang ka-share. Bakit ba? Kasi yung pag-shape sa atin ng Lord, yung mga personality natin, naghahanap talaga nung ka-jibe. Di ba? Kung saan ka talagang magja-jibe. Kayo talaga, kahit anong mangyari, kontrapelo eh. Pero ito ang maganda sa Lord. God loves variety of people in the church. Kasi lahat yan, tinubos niya ng dugo eh. Kung dito, meron ba kayong kapatid sa Panginoon na inaayawan nyo? Huwag ako'y mahiya, linggo naman. Inaayawan nyo kapatid nyo sa Panginoon. Ayaw ko talaga to. Ganito po yun. Pag dito, hindi nyo natutunan silang mahalin, mahirapan kayo sa langit. Kasi kasama nyo rin sa langit yan eh. Hindi mo naman pwedeng i-request kay Lord. Lord, pwede ba sa ibang department to? Kasi magkakasama tayo sa langit eh. Tama? Kaya po, anong gagawin? Baguhin. Love sharing. Truth telling, love sharing. No, aralin mo na. Baka yun yung gusto ng Lord na ma-develop sa yung love sharing. Yung pag inakap mo sa totoo, hindi pariseo. Yeah. I love you, brother. Yeah. I love you, brother. I love you, sister. No? Sana magbago ka na. Lahat tayo binabago ng Diyos. No? Kaya prinsipyo ng Diyos ito eh. Habit ito na dapat talaga nating matutunan. No? And look at the expose. No, expose kasi expose, Jesus uncover our hearts so that we can see who we truly are. Sabi diyan, your cup is not clean when we are more concerned about the rules we think are important than what is important to God. Yeah. Alam mo sa church, minsan naglalagay tayo ng ang dami-daming mga policy. Na? Tapos, oops, nasa policy ba yan? You're concerned so much on the policy. Pero hindi naman yun ang concern ng Diyos. Yeah. Kasi, hindi malinis. Bakit? Outside lang yun eh. Inside ang importante sa Diyos. Pangalawa, sabi dyan, your cup is not clean when we love to be seen. Yung intention mo, ang gusto mo lang, yung lagi kang nasa spotlight. No? Yung talagang, anong tawag ng iba doon? Yung mga pabida. No, pabibo. No? Mama, hindi ka naman totoy bibo, pero pabibo ka. No? Ako na po dyan, pastor. No? May ginagawa ka pa, pastor, wag na dyan, ako dyan. No? Lahat na lang ng puntahan ni pastor, ina ako mo, wala ka namang ginawa. Di ba? Pabibo eh. Kaya pagtanong ni pastor, nagawa mo pa? Sorry pastor, hindi ko alam kung alin doon ang uunahin ko eh. Pero nagpabibo ka. Love to be seen. Okay? Next, your cup is not clean when we are spiritually dead inside in our defiling others because of it. Dead inside. Pharisaic. Ang mga Pariseo talagang after sila dun sa mga rules, regulations, what is written, nakasulat ba yan? Yan ba ang pinag-usapan? Yan ba ang nakatatak? Yan ba ang policy? Yan ba ang pinag-usapan natin matagal ng panahon? Buti pa yung noon kayo, binabalik mo na ngayon, yung dating-dati pa. No? Yung pag sumamba, upo, tayo na lang. No?
Pero pagka may mga pasayaw-sayaw, ayaw mo na yan. Hindi kami ganyan noon. Binabalikan mo na yung nakaraan. No? We are spiritually dead inside. Next, ito yung, we burden others but not ourselves. Yung gusto natin, nabago. Sana itong taong ito na bagong nakakilala sa Panginoon ay mag-mature, no? So binibigyan mo ng maraming mga do's and don'ts. Naku, kapatid, bawal yan. Naku, kapatid, hindi dapat ganyan. No? Pero ikaw ayaw mo namang gawin. Na? Sino po dito yung regular kayo na nagde-devotion? Sarap po mag-devotion kasi connection mo yun sa Lord eh. Kanina nga yung devotion ko yung sa 1 Peter, yung ginto daw nasisira. Pero mas maganda yung nasisira kasi lumalabas yung pure. No? Tingnan mo yung katabi mo. Gusto mo ba yan nasisira? Kasi pag hindi sinira ng Diyos yung pagkatao mo panglabas, hindi lilitaw yung pangloob. Kaya ipanalangin niyo po ang isa't isa na sirain ng Diyos sa panglabas para lumitaw yung pangloob. We burden others but not ourselves. We honor the people we are ignoring and we fail to be a light in this world. We ignore. Para tayong sila talagang pinaganda nila yung libingan ng mga pinatay ng kanilang mga ninuno na mga propeta at lingkod. Ibig sabihin to parang sinang-ayunan nila yung ginawa ng kanilang mga forefathers. Kaya tuloy ang sabi sa kanila ni Jesus, kaya kayo nayayapakan eh. Para tayong ganon. Pero itong maganda sa atin. Ito po para sa mga religious leaders. Yung una para sa mga Pariseo. Tayo namang mga religious leaders, ang galing nating magbigay ng mga rules. Ng mga do's and don'ts, ng mga kung ano-anong mga polisiya na tayo mismo hindi natin masunod. Di ba? Naalala ko nga kanina, on our way going here, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Darating din yung time, magmamature din yun. Di ba parang tayo din minsan, Minsan ang tingin natin sa kapatid natin, kalalo na kung medyo may edad tayo, ang tingin natin doon sa mas nakababata sa atin, mas matured tayo. Kaya gusto natin pag sila may mga ginagawa, tanungin tayo. Parang gusto natin yung approval natin. Pero hindi natin alam, mas matured pala sila sa atin. Mas consistent pala sa devotion nila. Tayo, consistent sa devotion. Demotion lang. Walang devotion. Anong ibig kong sabihin? Kung meron tayong habit ng truth-telling, meron tayong habit ng love sharing, ito ang importante din na pinapractice natin. Care fronting. Sanay tayo confrontation. Hindi tayo sanay ng care fronting. Ano ang focus pag confrontation? Maipaunawa mo sa kanya yung kanyang mali, yung kanyang mistake, yung kanyang hindi magandang nagawa. Maipakita mo tama ka. Right? Yung care fronting, gusto mong ipaunawa na may mali siya, pero mas nararamdaman niya yung pagmamahal mo. Mahirap po ba yun? Oho. Mahirap po yun. Kasi kahit gaano mo minsan pagandahin, hindi yun ang nakikita eh. Saan magsisimula? Renewing of the mind.
Doon mag-start. Kaya nga dapat everyday nagbabasa ka. Everyday nakikipag-usap ka sa Diyos. Everyday dapat mayroong lingwahe ang Diyos sa iyo. May paalala ang Diyos sa iyo. Bakit? Ang sabi diyan sa huli, no? Makikita natin, we fail to be a light in this world. Ano ba ang challenge ng Diyos sa atin? Matthew 5:16, let your light so shine. Yun po ang naging failure nitong mga religious leaders. Marami silang itinuturo, pero sila mismo fail to practice. Di bali nung konti tinuro mo, basta pinapractice mo. And that's what I am telling you kanina na. I tried my best to be truthful every day. Ay lalo po sa trabaho ko sa ginagawa ko sa Canada. Nagki-cleaning po kasi ako. Meron akong small business no, ng cleaning. Minsan pagka tinatanong ako ng boss ko, doon kasi ako nagkukontrata sa kanya, Nomer, did you clean this area? Sabi ko, yes, my nephew clean it. Hindi ako, nephew ko. Sabi niya, oh, you see the picture, I'll send it to you. Okay, I'll do it. Parang tama, di ba? I tried to be truthful. So para hindi na ako magsinungaling, talagang ang choice ko, linisin. Tama? Para pag tinanong niya ulit, masasabi ko, with the head held high, yes, I clean it. Kasi alam niya na, pastor ako eh. Pero, kala niya, totoo yung nabanggit ko. Pero hindi. Kaya tanong ko sa pamangkin ko, nilinis mo ba? Hindi po, tito eh. Naku, sabi ko pa naman, nilinis mo eh. Tara ako, balikan natin, linisin natin. Tapos lilinisin namin, pipicturean ko, isisend ko sa kanya, very good. Pero bago namin nakuha yung very good, may picture na siya na hindi malinis. No? Kasi ito ang principle pagka nasa cleaning industry ka. If there is a complaint, you have to comply. No questions asked. See? Ay sabi ko, sige, linis lang ng linis. No? Pero kinakailangan refleksyon yung outside ng inside. Lord, linisin mo muna ako para totoo yung sasabihin ko. Di ba? At nakakatuwa, habang pinapractice ko po ito, binibigyan niya ako ng maraming project. Sabi ko, ayaw ko. Kaya baka pati ho yung paglilid ko ng church, mawala na ako. Mapokus ako sa pera mo. See? Kailangan aware tayo sa ginagawa natin. Sabi ko, huwag kang mag-alala ako. Pag dumating yung time, dumami ng mapagkakatiwalaan ko. Tatanggapin ko yan. See? Carefronting. Kahit na ho sino pwede mong i-carefront. Minsan nakita ko siya, mali yung ginawa. Sinabihan ko rin siya. Hey, is it right? I know. Please quiet. Oh, I think that's not right. Let's do it again. Oh, thank you, Nomer. You're right. Hindi ibig sabihin, boss, siya, natatakot ka, mawalan ka ng contract. No? Mas lalo kanyang ina-appreciate. Hindi ba masarap yun yung nakikita niya na concern ka? Naroon yung pagmamahal mo, you care. You care for the company, you care for people, you care for the place. Amen? Ito po yung mga habit na kapag pinapractice natin every day, may nangyayari. Amen? May nangyayari. Kasi po yung sinabi dito, we fail to be light in this world. Hindi po ito mangyayari overnight. But let's make it sure every day, nagiging light, nagiging salt tayo. Kaya minsan, no, ito ang gusto ko sa RDG, sa relational discipleship. Yung minsan nagtatanong, di ba? Kamusta ang buhay mo this week?
sa pagsunod mo sa Panginoon? Ano mga basic na sagot? Okay naman. Di ba? Okay naman. Ayos lang. Nakaka-survive pa naman. Di ba? Pero hindi natin masabi yung detail. Alam mo si Lord, expert siya sa details. No? Bakit? Kasi gusto niya, every detail of our life should be in tuned or in line with His will, in His perfect will in us. Kaya sa mundong ito, madali maging Kristiyano. Pero mahirap pagpaka-Kristiyano. Bakit? Tingnan niyo yung katabi niyo. Pag isang araw siya ang katabi mo, o pag isang taon siya ang katabi mo sa pagpupuri, nag-enjoy ka? Huwag niyo akong tingnan na parang, hindi ba? Gusto mo iba naman. Iba naman. Pero alam niyo po, masarap talagang kasama sa Panginoon, kapatid mo sa Panginoon. Regardless. Kasi po, kailangang magkiskisan tayo para kuminis. Kailangang magpaalalahanan tayo para ma-shape. Maging light, maging salt. At hindi ho yun nangyayari hanggat meron tayong exterior sa buhay natin. Kailangan ma-develop yung interior na siyang lumabas to cover the exterior. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Maging replika niya tayo. Hindi ho ganun kadali yun, I'll tell you. Pero ang sarap po pag naging replika ng Diyos. Sa maliit na bagay, hindi naman doon sa malaki. Actually, nasusukat ang detalye ng pagsunod natin sa Panginoon sa mga maliliit na aspeto ng buhay natin na nangyayari. Sa pamilya lang Di ba? Tayong mga anak, sanay tayo pag tinanong, nagawa mo ba? Anong sagot? Di ba? Opo, nagawa ko na po. Maya-maya. Pero nagawa ang sabi. No? Kaya pag pupuntahan na nung nagtanong, nung nanay mo, nung tatay mo, inuunahan mo Saka mo palang ginagawa. Kasi nauna yung wait lang. Mga kapatid, don't be like a Pharisee or a religious leader. Be a unique individual in the sight of God. Willing to be shaped, willing to be developed. As what our conclusion said, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of our faith, with our hearts sprinkled clean from evil conscience and our bodies washed with a pure water. Ang sarap po kayang humarap sa kapwa mo na malinis ang konsensya. Tama. Ang sarap pong sumunod na wala kang dala-dala. Kasi masaya ka na nagagawa mo yung gusto niya. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? By this time, I know, it's not that easy, but I believe, totally, bukas din nyo na rin naman ako makikita. Hahaba-habaan ko na. But I want you to experience the power of God. Kung nakikita po natin sa buhay natin na may mga pagkakataon pa rin na talagang mas malala yung pagiging pariseyo natin, yung pagiging religious leader natin kaysa sa pagiging disciple ng Diyos. Now is a good opportunity for us to surrender it all to Jesus. Hindi naman tayo nagkakaroon ng invitation na ganito para tanggapin si Lord kung tinanggap na natin. Ang gusto lang ng Lord, we can be one step closer to Him in our journey with Jesus. Kaya po kung meron ka nito, nararanasan mo pa ito, na kagaya ko, no? Let's come into the feet of Jesus.
lapitan natin ang Panginoon, isuko natin. Kasi ang gusto natin, at least every day we try our best to be true of who we really are. Since in-unveil naman, in-expose naman ng Lord yung buhay natin, ay di isuko na natin. The best way to address the real issue within is to surrender it all to Jesus. Now is the best time for us to come to Jesus and surrender it all. Only Jesus can change you. Not the pastor, not the leaders, only Jesus. If this is you, you may come forward. Surrender it all. Let us sing this song. Kung ikaw po ito, just come. Only Jesus can heal. Only Jesus can give you the solution. Jesus, as what the Bible says, He is the answer to all that we need. Or kung nahihiya kayong lumapit, that's fine. Diyan sa inyong mga kinalalagyan yun, you may talk to Jesus. Tell Him the truth about yourself, about the inner you. Because only, before you were born, God knew it already. Wala ka naman pwedeng itago sa Diyos. So ngayon pa lang, kausapin mo na siya. Lord, nandito ako. Gusto kong sumunod sa plano mo, sa gusto mo, sa kalooban mo. Pero talaga po, araw-araw, nag-i-struggle ako. Pero tulungan mo ako na maging totoo, maging makatotohanan. Dahil masarap ang buhay kapag wala kaming dala-dala sa buhay. Masaya ang buhay kapag ikaw ang nangunguna. Lord, we are so thankful for this opportunity that you have given us. Thank you, God, for your words today. Thank you because you unveil this truth that we're going to embrace because we love you in our hearts. We want to be a real disciple, Lord, with a real intention to be intentional in following you. Lord, help us. Lord, shape us. Shape your character in us. Because we want to be your replica in this wicked world. The world goes into decay, but use us, God, to preserve souls, to bring them into eternity. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi namin kaya ito, but with you, we can do all things. And we praise you, God, for such a great opportunity that out of the billion people in the world, you chose us to be your replica in this wicked world. Kahit saan kami pumunta, mayroon talagang tao na kailangan ka. At hindi aksidente na yung pinuntahan namin, doon sa area na yun, doon mo kami gagamitin. Kaya Lord, please, every day, baguhin mo kami. Kasi alam namin, mahal mo kami. This world needs a real men and women who follow you. Lord, malala ang sitwasyon ng bansa namin. Kailangan ng mga anak mo na handang sumunod sa iyo, handang ipakilala ka. Regardless of the situation that we are facing today, God, as what Isaiah said, here we are, God. Use us. We want to see souls coming back into your presence and be saved up to eternity. Let the power
passion of Jesus be our passion, O Lord. Tulungan mo kami. Huwag naming hayaan ang mundo na pagharian pa ng kadiliman. Handa kaming magpaghapit sa iyo, O Diyos. Baguhin mo lang kami araw-araw. That's the only way to preserve the world. To be like you, God. Sa iyo namin ito'y pinagkakatiwala. Dahil wala naman kaming ibang pwedeng lapitan at pagkatiwalaan ng buhay namin kung hindi ikaw. Dahil noon pa man, iniligtas mo na kami. At Lord, araw-araw patuloy mo kaming ililigtas.